Hello guys, ikukwento ko lang sa inyo yung experience ko nung kumukuha ako ng driving lesson dito sa Taiwan. Grabe. Hindi ko alam kung paano ko i-explain kasi nakakakaba. Yung teacher ko, Taiwanese, so medyo hindi kami magkaintindihan kasi hindi naman ako totally magaling mag-Chinese ba. Kaya ngayon, ginugoogle niya talaga yan ng translate niya sa English, ganyan, nagugoogle kaming dalawa. Tapos guys, ang dami niyang tinuturuan, kaya saglit lang, sayo na talaga yung sasakyan buong buo. Yung kumbaga, iiwanan ka na niya, pag naturuan ka na niya ng kumbaga, yung parking mo. Yung ito nung unang itinuro niya sa akin, syempre yung kung marami kami nan, siya yung nag-drive muna, no. Tapos angkas kami niya sa likod. Tapos sinasabi lang niya yung ganito, ganyan. Pagkatapos niya, ibibigay na niya yan, isa-isa na kami niya ng sasakyan. Tapos tuturo na niya sa iyo yung kunyari magpa-park ka ng patalikod, ganyan, di may 1 to 1 to lang yung mga bilang-bilang namin kasi hindi kami masyadong magkaintindihan kapag nagcha-Chinese siya, hindi ko na siya naiintindihan minsan kasi ang bilis-bilis pa nila magturo. Tapos pag ganun na iiwanan ka na, saglit lang yun, iiwan ka na, so sa'yo na lahat yung ikaw na yung diskarte mo na kung paano ka aandar, ganyan. Dito sa video na to, nagsasalita akong mag-isa kasi iniisip ko ba yung bilang ng niya kasi isang ikot, ganyan, kalahating ikot, ganyan siya, tapos may sagad, ganon. So, nag-enjoy din naman ako kaso nga lang nung exam na, medyo pressure siya kasi pagkatapos namin sa loob, yung talagang driving na sa loob, meron pang sa labas, driving sa labas. So, bale parang ilang linggo rin akong tinuruan kasi parang every Saturday lang kasi yung ko noon kasi may pasok ako ng Monday to Friday. Ang kinuha ng asawa ko na schedule is lang siya, Saturday. So every Saturday lang ako nagpa-practice doon. Pumupunta ako doon sa praktisan. Naman yung teacher ko, mabait naman siya kaso nga lang, matyaga din siyang magturo. Grabe yung effort din niya sa akin kasi trina-translate niya talaga pagka kasi nakikita rin siguro niya sa mukha ko ba na hindi ko na siya naiintindihan. Kaya ganon, Google Translate niya, tapos ipapabasa niya sa akin. Minsan may line siya, ilaline niya sa akin na ganito yon, ganyan, ganon siya. Computer exam nila guys, medyo mahirap maintindihan kasi yung parang Chinese, ginugol lang nila sa translate ng English. Pero nung mag-exam ka na, yung exam na talaga doon sa final, yung kumbaga kukuha ka na ng driver's license mo, maayos naman siya, okay naman. Nakakalito lang talaga kasi yung mga penalties, ganyan, kailangan mo siyang malaman na kasi kunyari nag-park ka ng mali, ganyan, may penalty, magkano, ganyan. Tapos magkakaiba siya pero parang pare-pareho lang yung yung questionnaire. Kunti lang yung parang mali, yung pagkakaiba. Tapos yung mga penalties niya iba-iba din. Tapos yung kumbaga pag nakainom ka, kung ilang buwan ka na makukulong, ganyan pag nahuli ka. Basta marami din, nakaka-pressure yun kasi yung English nila minsan hindi siya maintindihan. Para kunyari pag mag-Google Translate ka, 'di ba ganon? Magulo yung English niya. Ang binilhan pa ako ng asawa ko ng book niyan. Ang dami ko nung binabasa. Tapos yung exam, kailangan 85 yata. 85 ang pasado ka. Oo. Doon sa exam sa computer ha. Doon sa driving, isang mali mo lang 32 points. May mga points kasi siya. So dapat kumbaga hindi ka pwedeng magkamali. Nung mag-exam kami, unang exam namin 'yan. Nung nag-exam kami na-schedule na ako ng exam noon mga siguro ilang Sabado ako nag-practice niyan. Parang anim na Sabado guys. Tapos in-schedule na ako ng exam. Pumasa ako sa computer. Pumasa rin ako sa loob yung straight
ano ba yun? Yung parking na pa-back, yung S niya, tapos yung ano, pumasa ako lahat doon sa loob. Nung ano na, nung doon sa ano, kasi meron pa kaming driving sa labas, yung road test. Doon talaga ako kinabahan sa road test sa labas kasi eksakto nun guys na alas 12 yata yung lunchtime. Ang dami-daming sasakyan, grabe yung kaba ko nun. Tapos kakatingin ko sa sasakyan, nadali na ano na naapakan ng sasakyan yung syempre natakot ako sa mga sasakyan ba. So tingin ako ng tingin sa sasakyan tapos hindi ko na malayan na ano na niya na ano ko yung line. So, hindi ako pumasa doon sa road test. Kaya ini-schedule ako ulit ng after 1 week. Nung ini-schedule ako ng after 1 week, yun. Sabi ng asawa ko, i-drive ko daw yung sasakyan niya. Doon ako mag-practice kasi natatakot naman ako kasi baka ano ba, kasi mahal ang ano dito penalty pag wala kang lisensya tapos nag-drive ka. Tapos yung ano, asawa ko yung, 'di ba, kumbaga siya yung, baka kasi siya yung makukulong ba. Hindi ko rin kasi alam yung ano niya. So, ayaw kong pumayag. Kaya, kinulit ko talaga yung teacher ko. Ano yun numabsent pa ako noon ng umaga para lang makapag-practice sa road test. Kasi, hindi ko, natatakot ako. Kaya, nag-practice ako niyan ng isang beses sa road test. Nag-half day ako noon sa trabaho. Tapos, nag-exam na ako. Awa ng Diyos, naipasa ko rin sa road test. So, bali nagdalawang test ako guys. Ayun guys, ang nagbayad ako ulit 1,000 NT, sayang din. Pero wala ganun talaga, malas. Saan ka na nagkamali, kumbaga saan ka bumagsak, ganun, doon ka pa rin kunyari sa computer, kung bumagsak ka sa computer, hindi ka na makakapag-test sa loob at saka sa road test. Ngayon, kung pumasa ka na sa computer, pumasa ka sa loob, tsaka sa road test ka lang, so road test ka lang din exam ulit, parang ganun. So, awa ng Diyos, ayan, pumasa din. Ay, marami rin akong dyan, hirap. Kasi medyo kabado, tapos yun na nga, hindi pa minsan maintindihan yung sinasabi nung teacher ko. Kaya medyo mahirap ganyan. Pero kayo rin, kung gusto nyong okay lang naman kung goal mo talaga, ano pa yung tawag nila doon, mindset, ganun. Tapos, ayan, salamat sa mga payo ng mga kaibigan ko na dyan. Thank you. Kasi kumbaga, inaano rin ko, kasi nakakaminsan yung maano ka rin ba, na kaya mo kaya yun, ganyan, ganyan. Tapos, marami rin mag-advise sa'yo na, naku, mas madali nga yung sasakyan kaysa motor kasi hindi mo na ibabalance, ganyan, ganyan. Kaso, mas kailangan mo lang talagang mas maingat sa sasakyan kasi nga, syempre, kailangan mong i-check yung side by side. Mas marami kang i-check. Pero, mas safe. Yun yung inaano ng asawa ko kasi angkas ko, 2 bata, sabi niya medyo delikado na daw kaya pinag-aral na ako ng driving. So, yun guys. Yun yung mga experience na dapat huwag sumuko. Kailangan goal yan. So, kakayanin natin ganyan. Ayun. Ngayon, medyo nakakapag-drive ng mag-isa, naangkas ko na yung mga bata, hatid sundo sa school, ganyan. Lalo na guys, pag tag-ulan, naman siya, kumbaga okay siya. Talaga, lalo na pag tag-ulan kasi delikado rin, lalo na sa angkas mo mga bata. So, ayan, bye. Thank you.